bata, dito naman tayo sa ating module. Diyan sa inyong module, pagsulat ng talata sa tungkol sa sarili. Bilang isang mag-aaral, inaasahang magkakaroon ka ng pagkatuto sa iba't ibang pagsasanay, kung saan ay mahahasa ang iyong kaalaman at magagamit ang iyong mapanuring pag-iisip tungo sa ikauunlad ng kakayahan sa pagsulat ng talata tungkol sa iyong sarili. Bago ka magsimula sa iyong paglalakbay, nais ko munang subukin ang iyong kaalaman, kung ano ang iyong nalalaman o naaalala tungkol sa pagsulat ng talata. Kukumuha ka ng isang malinis na papel at sagutin ang sumusunod na gawain. Ayan. So, paano ka ba dapat magsusulat ng talata? Naalala nyo pa ba kung paano magsulat ng talata? Ano po? Ayan. Sabi nila, ma'am, dapat po may margin. Ayan, dapat may margin. Ano pa? Ano po? Dapat nagsisimula sa malaking titik. Tama. Ano pa? Ano po? Ayan, dapat may papasok. Ayan, dapat daw may papasok. No, pag gumagawa tayo ng talata. At gagamit tayo ng tamang bantas. Kapag tayo ay gumagawa ng talata, gagamit tayo ng tamang bantas. Gagamit tayo ng malalaki at maliliit na titik kung kinakailangan. No? Gumagamit lang tayo ng mga malalaking titik kapag ang pangalan ay tiyak na pangalan o pangalang pantangi. Pag pangalang pantangi, malalaki ang nagsisimula yan sa malaking titik. Pabasa ang talata sa iyong magulang o kapatid o kung sino man ang nakakatandang kasama sa bahay. Punan ang angkop na impormasyon patlang upang mabuo ang talata tungkol sa iyong pamilya. Ako ay si. Pangalan mo? Ang aking mga magulang ay sina. Pangalan ni nanay, pangalan ni tatay. Kaming, ilan kayong magkakapatid? Nakatira kami sa. Saan kayo nakatira? Ayan. Masasabing simple ang aming pamumuhay, ngunit masaya ang aming pamilya. Ayan. No? So, yan yung susundan ninyo. Yung may mga blanco, yung may mga patlang, iyon ang susulatan ninyo. Pangalan ninyo, sino ang iyong nanay at tatay, ilan kayong magkakapatid, at saan kayo nakatira. O, sige, sagutan na. Okay na, nasagutan na? Okay, next. Sa pagkatuto bilang isa, pumili ng isang paksa o sumulat ng talata tungkol dito. Ito yung mga dapat yung tandaan, mga bata, sa pagsulat ng isang talata. Kapag kayo ay sumusulat ng talata, no, dapat lagi yung tatandaan, mahalaga ang paksa upang maipahayag ng wasto ang nais mong iparating sa mga mambabasa. Pangalawa, isaayos ang bawat pangungusap. No, una, pagsulat ng isang talata, laging tatandaan, mahalaga ang paksa upang maipahayag mo ang nais mong iparating sa mambabasa. Pangalawa, isaayos ang bawat pangungusap. Pangatlo, laging tandaan ang tamang organisasyon ng idea. So, yung isusulat mong idea, dapat sila ay magkakakonekta. No? Ipasok ang unang salita sa bawat pangungusap. Ayan, yan yung tinatawag nating indention. Kailangan nakapasok yung unang salita sa bawat pangungusap. No? Next, maging matapat sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa iyong sarili. Huwag mahiyang ilarawan ang iyong katangian. So, iyan yung mga gagawa ninyo, no? Dapat maging matapat ka sa pagbibigay ng impormasyon para kapag ikaw ay kinuhanan or tinanong tungkol dun sa ginawa mo, alam mo kung paano siya ipaliwanag. Kasi iyon ay base sa iyong kaalaman o base sa iyong sarili. Next, isaalang-alang din ang paggamit ng malalaking letra, palugit at malaking letra sa unang salita. Ayan. So kapag tayo gumagawa ng talata, mga bata,
Dapat titingnan nyo rin yung palugit. Baka yan masyadong, yung dalawang salita pinagdikit mo na hindi naman dapat. So, titingnan mo rin yon. At yung paggamit ng malaking letra sa unang salita. Gumamit ng wastong pananda tulad ng tuldok, kuwit, tandang pananong sa pangungusap kung naghahanap ka ng kasagutan at tandang padamdam kung nagsasaad ka ng pagkabigla. So, yan yung mga gagamitin ninyong mga pananda. Kung tapos ka nang gumawa ng pangungusap mo, pasalaysay lang siya, tuldukan mo. Kung ang pangungusap mo ay nag-uutos, tuldok lang din. Kung ang pangungusap mo ay nagtatanong, gagamit ka ng tandang pananong. Gawain sa pagkatuto bilang 3, pipili kayo ng 2 paksa na pamilyar sa inyo. Sumulat ng talata tungkol dito. 2 ang pipiliin ninyo. Una, ang paborito kong laruan. Ano ang gusto mong sabihin o ano ang gusto mong gawing talata dyan sa paborito mong laruan? Pangalawa, pandemya, layuan mo ako. Ayan, ano yung gusto mong sabihin dyan or gawan mo ng talata? No, 2 yung pipiliin ninyo. Pangatlo, teacher, kailan kita makikita? Ayan. Gawan mo rin yan ng talata. Pang-4, ako at ang aking pamilya. Ayan. So, gawan mo ng sarili mong pangungusap. Pang-5, ang aking paaralan. Ayan. So, yan yung mga talata na pwede mong pagpilian. Pipili ka lang ng 2 para gawa ng sarili mong talata. Naintindihan po? Ayan. So, 2 lang 2 ang pipiliin. Alin dyan yung pinakagusto mo at gagawan mo ng sarili mong talata. Ano naman yung rubrics na susundan natin sa paggawa ng inyong talata? Dapat makasulat kayo ng talata. Kung nakasulat ka ng talata at naisagawa mo, meron kang 5 puntos. Kung nakapagpahayag ka ng sarili mong karanasan na isagawa mo rin, meron kang 3 puntos. At kung may maayos na pagsasalaysay, then naisagawa mo ng maayos ang pagsasalaysay, meron kang 2 points o 2 puntos. Kapag hindi mo gaanong naisagawa ang pagsulat ng talata, meron kang 3 puntos. Kapag hindi gaanong nakapagpahayag ng sarili mong karanasan, meron kang 2 puntos. Kapag hindi gaanong maayos ang iyong pagsasalaysay, meron kang 1 puntos. Kapag hindi ka nakagawa ng isang talata, automatic wala kang puntos. Kapag hindi ka nakapagpahayag ng sarili mong karanasan, automatic wala kang puntos. At kung hindi maayos ang iyong pagsasalaysay, automatic wala kang puntos. Diba? Okay, so yan yung ating pagbabasihan. Ayan, natapos na natin ang ating nasa module. Maraming salamat muli sa inyong pakikinig. Ito ulit si Teacher Elma, ang inyong guro sa Filipino. Hanggang sa muli, bye-bye!